Wait Magkano lang. pa dati? Magkano pa? Wait lang. 20 plus lang yun eh. May shampoo kayo? Basta na yung ulo ko. Basta na kami dito. Kaya sabon. Busog na tayo. Lipat tayo. Okay, magandang gabi. We are here at ano nga to? Marilaki. Marilaki Camp. Dito lang to sa may Tanay. Tama. May bago tayong guest, mga kapatid. Yes. Siyempre, kailangan natin yung honor to. Diba? Palakpan naman natin si Mr. Melvin Vito. Hindi ako yun. Yan, so, mga kapatid siya pala si Melvin Vito, isang famous Oh, hindi ako famous. photographer sa Pilipinas. MVP. MVP. Diba? MVP. MVP. Ibig sabihin, nasa pangalan pa lang MVP. Pangalan pa lang, kikilabutan ka na. Anong ginagawa mo before ka mag-photography? Bago ka nakulong. Kakalaya ko nga lang. Nag-start ako 2020. Pandemic. Pandemic ko nag-start ng full-time. Pero dati, nasa corporate ako, mechanical engineer. Okay. Pero 1 year lang ako nag-work. Tapos, pumasok na ako ng... Hindi pa siya wedding eh. Yung mga client ko, yung mga 7th birthday, yung mga... Makidi. Mga kidi. Ang naging first client na yata namin November ng 2020. Ano to? Sa freelance ka na to? Hindi ako nakapag-freelance. Isang beses lang. Na mo agad. Kasi walang kumukuha sa akin. Kaibigan mo to? Yung mga client ko lang ng mga kidi, yung mga anak ng mga kaibigan ko dati. Yan, yung mga teacher ko dati, yung mga client ko lang dati. Tapos, meron lang isa akong nakuhang wedding na kaibigan ko din. Hobby ko na talagang mag-portrait. Yun talaga yung sinushoot ko na dati pa. Since college. Mahilig lang. Meron na talaga akong camera, pero hindi ko siya iniisip as During college work. days, nagpo-photo ka na. Yung mga outing lang ng mga ano. Yun lang, may camera lang ako. Pero hindi Mahilig lang. mahilig, gusto ko lang lagi may camera ako kahit di ko siya ginagamit, parang ganun. So, after college, Nag-board exam. board exam, napasado ka? Oo. Oh, shit. Tapos nag-work lang ako na Engineer pala to, board passer, shit. Si Engineer na siya. engineer. So, engineer ka pala. Tapos Engineer Melvin pala to eh. Kaya nasa contract ko hindi ko tinatanggal 'yun. Oh, meron pa rin nakalagay siya. engineer pa rin. Oh, Doon naman sa contract niya, EMP siya. MP ka naman nun. MP. Hindi ka na dyan. Oh, tama, EMP. Oh, EMP. EMVP. EMVP pala, Engineer. EMVP. Melvin Vito, di ba? Hindi ko naman siya tinatanggal. Pero hindi na ako nagwo-work, hindi siya para sa akin feeling ko. So, pagkatapos mo ng school, hindi ka nag-work talaga for mechanical? Nag-work ako 1 year lang. 1 year lang. Dalawang 6 months kasi parehas ako hindi na regular. So dalawang company. Dalawang And then company. after mo, bago ka matanggal, nag-photography ka na? Nag-shoot lang ako ng mga portrait. Yung mga Portrait XDL na mga, Habi-habi yung lang. mga model-model Oh, na. yung mga model. yun. Actually, Shoot-shoot no, namin. pagka nagsisimula ka, yun talaga yung uunahin mo, no? Yung mga Doon ka nagkakaroon ng community kasi. Oh, na parang may community, kakilala kang tsaka doon ka photographer. nag-boost yung confidence mo. Tsaka masaya ka na dun. Oo, pare! Actually, ikaw pa yung gagastos doon eh. Oo, ikaw pa gagastos. Makashoot ka lang, okay ka na dun eh. Parang pagas mo, pakain mo, di ba? Parang lang, hobby lang kasi. Tapos pa nagkwento ko sa pamilya mo, may shoot ako eh. Oo. Dati naglalagay pa ako ng watermark, pare. Oo, para walang magnanakaw ng mga... Alam mo, napaka-big deal dati, no? Actually, Yun yung era na yun eh. hindi, actually ano siya, big deal siya sa mga newbie. Sa mga baguhan talaga. Kasi matagal, lahat naman tayo dito, wala nang newbie sa atin eh. Pero pag newbie ka talaga, sobrang parang big deal sa iyo yun. Credits. Pero pagka tumanda ka na, matagal ka na sa industriya, wala nang pa. Grabe ka Hindi mo naman, napapansin yun. Ganun pala po, sa engineer ka pala. Oh, diba? At least nakilala niyo si Melvin na engineer. Tapos pumasok ako ng wedding, wala akong parang connection. Kahit ano. Kasi nga, kaibigan mo lang naman yun. Wait lang, photo lang yun. Dati hawak ko photo video. MVP Films? MJB Films pa yung hawak ko I na. mean, yung first wedding mo, di ba sa kaibigan mo lang yun? Photo lang. Hindi, photo video na siya. May kakilala ka na. Naghanap lang ako ng mga freelancers na. Saan ka naghanap dati? Doon sa Quezon Province, sa amin. Okay. Yun yung pinakauna kong wedding. Ayun, kaibigan ko yung kinover namin. Tapos, Kumusta naman yung output? Okay naman. Compare mo sa ngayon. Kasi kinuha ko ng mga freelancers magagaling eh. Okay. Sila Compare yung mo mga... sa gawa mo ngayon. Ayoko na mag-speak.
malayo na, syempre. Kasi dati Syempre. talagang wala akong nakukuhang freelance works. Yun yung una ko tina-target, yung pag nag-a-apply ng freelance. Kasi wala naman akong portfolio eh. Hindi ka nag-freelance. Hindi ako tinatanggap. Hindi ka tinatanggap. Oo, kasi wala naman akong gamit. Ang gamit ko lang ng Fuji, tapos isang lens lang. 35 yata yun? 35 So, mm? dati palang Fuji ka na? Ever since, day Ever one. since? Mm. Paano ka napunta sa Fuji? Bakit Fuji yung... Hindi ko alam, gusto ko yung kulay nila eh. I mean, di ba, at that era, syempre, 2020, mga reviews yan eh, di ba? Hindi, dati, Out of all na mga ang kinuha ko siya dati yung Fuji na yung XA? nababaliktad. Oo, yung pang vlog na camera. Ah. Kasi parang ang ganda nun dati. Tsaka yung lay afford ko. Tsaka, wait Magkano lang. pa dati? Magkano pa? Wait lang. 20 plus lang yun eh. May shampoo kayo? Basta na yung ulo ko. Basta na kami dito. Kaya sabon. Busog na tayo. Lipat tayo. Paano ka naman kinontak ng Fuji being... Ambassador ka ba una? Hindi. Hindi ka ambassador? May mga projects lang ako dati na. Yung, X-Deal. Collaborations lang with... promote mo yung mga shots, gano'n. Oo. Sumagay, kinukuha nila akong... Tsaka yung mga features sila, yung sa magazine. Yun Isang kasi yung beses. nakikita ko sa'yo, parang na-feature ka sa Fuji. Tapos pinapahiram ka nila ng mga lenter. Hindi, may mga discount lang dati. Yung mga, Discount. pag bumibili ako dati. Rekta to sa Fujifilm Philippines. Alam mo, ang weird sa akin is, yung Fuji, napakalakas sa Asia. Sobrang lakas sa Asia talaga. Kasi back nung nasa US ako, walang pumapansin sa Fuji, tol eh. Kaya pag darating ang Pilipinas, yun sila na din lustre pa yung ano nun eh. Pero sobrang sikat ng Fuji talaga. As in, tapos ngayon bumabalik na because of X100V. Yan. Ngayon, X100. Because of Melvin dito. Uy, hindi. Okay maniwala. Baka Melvin yan. Baka Melvin yan. Fuji, baka naman. Baka naman, Fuji. Sa sa Fuji Film. Fuji Philippines. Baka may mga naka-Fuji din dyan, oh. Oo, may mga naka Fuji din dyan. Tagay mo Mga nga. nagpe-freelance niya, huwag kayo mag-Fuji. Hindi kayo kukunin. And then, Kasi hindi naman naman agad. Pinapromote Pag ka studio na. owner kayo kung Fuji kayo. yeah. Pag freelance ba, parang walang wag. pag-asa. Isang beses lang yata ako nakuha. Ang kumuha lang sa akin noon, isang sa Pangasinan pa yun eh. Pinakaunang, parang emergency sila naghahanap ng photographer. Tapos minessage ako ng alauna, tapos alis na daw ng 3, Pangasinan wedding yun. Yung mga bari wedding na ano. Tapos pinapunta ako, solo akong photographer. Ay, solo ka lang. Tapos 5 yung videographer noon. Tapos una kong wedding, wala akong alam. Kung ano yung gagawin ko. Wait, paano ka naman naging confident na shit, sige tanggapin ko na tong wedding na to? Hindi ako- Without any knowledge about wedding. Hindi ko rin alam eh. Basta kinuha ko lang siya. Tapos nung nandun, tinuruan ako ng mga videographer na kasama ko. Mga taga Cebu sila eh. Yung mga... Pero Manila-based din. Pero alam nila na first time mo yun. Hindi. Oh. Tinuruan talaga nila yung timeline. Yung Pero ano. sinabi mo na pagpunta mo dun. Tapos dala ko lang ata ng 85mm na ano. Ooh! Yung Bill Group shot Trox. mo. Nabuhay ka ng 85? Yung entourage ko, parang nagpicture ako ng 1x1 na ID. Eh, group shot mo nun. Eh, paano yung group shot Doon ako nun? sa dulo ng simbahan. Ay, sa may ano, art. Kasi 85 tas Kung sa times kwenta, maintindihan 1.7 ko mo pa eh. yun. Ito, Cap yun lang sensor dala- yung hindi, may- ano. 120 yun eh. May 35 akong dala yung F2 na... basta yung yun yung Manolens. dalawa. Tapos Ay, 85. okay. Yung dalawa lang Ano yung ba lens ko yan? nun. Shout out kay Mami Jonisha. Mami Junisha. Tangina si Guli. Uy, Colin, hayop ka. Tigilan mo yan. Sige, Lintuhan. Ay, asap kay ano nga pala, kay Jason. Hello. Kay Si RJ, Prince may Kapuloy. kasalanan talaga. Tawa-tawa. RJ, oh. no? Happy birthday ni Jason. Si Jason B. JB. Kasi di ba meron tayong Jason Magbanwa? Oo. J-Mag. Ito, si J-Bag. Happy birthday, J-Bag! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, J-Bag! So from that wedding, paano mo siya nasabi na, shit, gusto ko tong gawin? Anong nagpaano sa'yo? Actually, wala eh. Sabi ko, after ng wedding na yun, nung tinuruan nila ako ng timeline, studio owner na ako. Puta. Oh, ganun lang. Wait, gano'n ka late yung timeline ng from your first wedding to your next After wedding? kinabukasan. May next wedding ka kagad? Hindi. Nagtayo na ako ng sarili gumawa ako ng sarili kong page na... Pero ang mga client ko pa nun, isang prenup lang, tapos lahat mga kiddie, yung mga birthday, Jollibee. So, pagka binrose mo yung Melvin Vito photography, andun pa yun? Andun sa dulo. Oh, kahit mga patay, yung mga... Pinapost ko pa yun dati. Oh. Kahit yung mga libing-libing lang. Pinapost ko yun. Nandun May sa dulo. beauty shot ka sa mga libre. Wala. Pag mic ka naman. Pinapasmile mo, pinapasmile. Sorry.
Waki po kayo. Nag-cover pa ako ng libing na photo video, ako parehas. Tapos wala akong alam. Paano mo ginawa yun? Hindi ko rin alam. Ginawa ko, in-edit ko lang siya ng magkakapatong lang dun sa anong editing? Handheld? Premium. Oh, handheld lahat. Wala akong kaalam-alam. Hirap na mag-switch ka, no? Mahirap yung from photo ka tapos mag-switch ka ng video. Wala rin ako alam dun sa Naranasan video. mo yan? Saan mo naranasan? Sa Amerika. Aga ng call time namin, tol. Tangan, alas 3 ng madaling araw, call time. Photo video. Kung hirap, sobrang hirap. Isa lang camera ko noon, A7 III lang. Kung A7 IV, medyo madali. Kasi yung settings, pwedeng mag-iba di ba? Pag A7 IV. A7 III, hindi eh. Sobrang hirap ng pinagsabay mo yung photo video. Hindi siya advisable gawin. Kahit alam mo siya parehas, kailangan mo lang mamili ng isa eh. Hindi tayo magbida-bida. Bigyan na natin trabaho sa iba. So, paano mo from being a studio owner the next day, paano mo naman nahanap yung niche mo na gusto mo yung ganitong style mo? Actually, nung pa lang, wala pa akong niche nun. Talagang, yung edit ko nun kung ano-ano lang Natural din. lang. Kung ano yung naiisip ko lang. Parang nag-explore pa ako ng kulay, tsaka ng style. Paiba-iba din eh. Kasi ngayon, may certain look ka na eh. No? Sino yung inspiration mo behind that? Actually, yung ngayon kasi napakadami. Yung mga fina-follow ko sa IG ng mga Sino ang mga elopement top mo? photographers, sina Tessa Hart, yung mga taga-ibang bansa sila halos lahat eh. Yung mga more on cinematic na photos. Hiraya Creatives. Mga Hiraya. Sino ba nagpapatibok ng puso mo? Boss, nasa shoot tayo. Iba yung topic nun, ha? Iba yun. Iba yun. Pang mga February yun. February. January pa Wala lang pa eh. naman kasi. Happy New Year pala muna. Happy New Year! Baka pagka pinost natin to pang 2026, sakto. Happy New Year 2026. So anyways, so ngayon meron ka ng sariling niche, meron ka ng sariling style. Paano mo naman pinarket yung sarili mo? Ano lang eh. Business side na. Active talaga ako sa Postings. postings talaga. Tsaka yung parang kailangan mo i-plan yung hindi mo siya pwedeng i-post na yung, alam mo yun, yung parang sunod-sunod lang na Kailangan makikita ng mga clients mo. Ibabrowse niya, alam mo yung ibabrowse niya dapat lahat hanggang dulo. Kailangan interesting yung Paano yun, no? Kasi ako nahirapan ako mag-post sa page eh. Kasi parang time consuming yun, di ba? Alam naman natin yun eh. Dahil nasa photos sa inyo, ang dami yung material. Kaya alam mo na kung bakit di ako natutulog. Marami akong time eh. Ang dami yung material sobra eh, no? Tsaka mahirap talagang pumili ng photos na i-upload mo eh. Lalo pag wedding, di ba? Usually, ilan lang ina-upload mo? Yung mga 100, sa wedding, mga 100 siguro. Yun eh, parang. Marami pa yun eh. Pag mga prenup, mga 50. Pero nililayout ko siya na para kahit marami siya, Makikita nyo pa rin lahat. Hindi siya pa iba-iba. Hindi siya magkakatulad. Tsaka mas interesting siyang tingnan. Ganun lang naman. Yun lang naman, wala akong sikreto na talaga nagmamarket lang araw-araw. Pinapost ko siya. Kasi Sex Threat ka 2020, di ba? 2020. Pandemic. Ikaw din, nag-pandemic din to nag-boom eh. Anong year ba tayo nag-collab? 2019 ako nag-start. Oh, 2019 siya. nag-start yan. 2019 din tayo nagkakilala ba? O mas maaga pa. Paano ba kayo nag-meet? Paano ba tayo nakita ko yung story niya dati. Naghahanap siya ng kakolab na photo. Tapos sakto nag-post din ako noon, naghahanap ako ng kakolab na video. So, minessage ko. Sabi ko, collab na lang kami. Tapos yun na yun. Kasi pares Quezon eh. Pares. Hindi ko alam na taga Pero, Quezon pa siya noon. Paano mo naman nakita yung post niya? Magka-friends? Hindi, nakikita ko na yung post niya dati. Nung nag-start pa lang ako. Naka-follow na sa kanya? Nakikita ko na yung mga post niya na... Pero hindi ko alam na taga Quezon din siya. So, sa mga hindi pala nakakaalam guys, ito si Hiraya Creative Visual tsaka si MVP. Meron silang collaborations talaga na photo siya, video naman for Hiraya sa mga hindi nakakaalam. Yun yung parang pinakapakete nila. Kaya malakas talaga to. Tsaka mahal din sila. They're not cheap. Pero tapos tayo sa cheap side eh. Sakto lang. Hindi tayo sucks. Saks lang, 200,000 yung tent. 200,000 lang naman yung 200,000. Bahay ko kasi yun. Ganun lang naman talaga eh. Binata eh, di ba? Anyways, let's move on. So, sa mga, kapatid, payo mo sa mga baguhan na papasok sa industriya. Natin na photo video, anong papayo mo sa kanila? Payo? Oh, okay. So, based on experience ko, mag-shoot lang kayo. Mag-shoot lang kayo na mag-shoot, huwag niyong tigilan hanggang mahanap nyo yung
yung niche or yung gusto nyong style. Kasi mag-explore din naman kayo eh. So, pag nahanap nyo yun, ano lang, yun yung i-market nyo, kung saan kayo magaling. Kung saan sa tingin nyo mas magaling kayo, yun yung i-market nyo. Ayun lang. Learn from the expert. Now, let's talk about Tambay Creative Podcast. Yung. Mga Imbitahin issue. natin sila, oh. Ha? O maaga pa para mag-imbita. Yung alin ba? Sumama sa atin. Sama kayo sa amin pala. May mga ginto kaming session, laging camping trip lang naman kami. O, yung mga walang booking dyan, sumama kayo sa amin. Pero pinapost mo naman kagad sa ano, no? Mm. Sa Husay. Ikaw ang nag-layout, Husay eh, Collective. Sama kayo sa amin, guys. Masaya dito. Malamig lang. Malamig lang. Tsaka huwag nyo kakalimutan yung damit nyo. Pag Huwag kayong gumaya dito. Huwag kayo gumaya sa akin, walang damit. Hirap lang kasi we try to do this every month pero busy kasi sa mga schedule, hindi magkatugma-tugma eh. Nagkataon lang na libre lahat yan. So anyway, ano bang pag-usapan natin for today's video? Ano bang magandang issue? Ba't di natin sa kanila tanongin? Baka may mga questions. Baka may mga kayo. issues. Shoutout. Okay, shoutout nga muna tayo. Shoutout muna kay Pau. Si Pau dapat kasama to eh. Hindi to sumipot, hindi ako menese. Zik, kamusta? Banks, FPB. Sama uwihan si Marco. Okay, first question to. Photo, Nasser, diba? Photo, Antahan Arts and MVP. Mga nag-onsite tong mga to, silang dalawa. Anong pinaka-worst experience nyo sa onsite na during nagpi-play yung onsite? Anong pinaka-worst experience niya? During onsite. Magaling ka, gano'n. Sa mga... Sa piniplay. Yung piniplay habang piniplay na. Wala so far. Sabi mo wala, kung wala. Wala. Kung... Dito ka ng spelling po eh. Ikaw. Sa akin, Wala. siguro yung worst, pero hindi naman sa akin yung fault. Yung pag-play niya siya doon sa, nag-delay siya. Delay yung music. Parang tapos na yung slideshow, may Play ba yung music pa. Pero hindi naman sa akin yung sa laptop nung yun lang naman worst ko. Okay. Tsaka mali spelling ng couple, yun lang naman. Hindi, mali yung spelling ng couple is okay. Pero pero yung picture ng ibang couple na nakasama dun sa slideshow na experience. Meron akong ganun pero yung freelancer ko, may napasamang debut. May napasamang debutant. As in debutant talaga? As in debutant talaga? Sa onsite na. On-site na Ako wedding? yung freelancer ko na nag-onsite. Dibo na sa amin. Wait, ilang photos yun? Isa lang. Isa lang naman. May napasama. Kasi may mga Na na-experience hindi ko alam ako kung paano nangyari yun. Bigla nagtaka yung bride, no? Naging debutant bigla. Ilang Pero, naman. hindi nyo, ikaw, pag may freelance ka na on-site, hindi mo siya chinecheck beforehand? Hindi ko siya chinek noon nung time na yun. Pero ako, usually talaga ako nag-onsite. Nagkataon lang na pinag-onsite ko siya noon. Ganun pala yung nangyari. Ewan ko kung nandun ba ako noon? Kasama ka ba nun? Parang wala ako noon. Parang wala. Double booking yata yun. Hindi sure kung Kami. Tapos siya yung nag-onsite doon sa kabilang team. Okay. Kasi ako kahapon. Hindi naman yan. Hindi ata napansin. Buti na hindi napansin. Grabe, nakakapanginginig ng laman. Tatanungin natin sila. Sa on-site ba, templated ba yung nyo? Yung on-site nyo? Tanungin muna natin si Antahan Arts. Biglang sa akin. Depende eh. To be honest, may mga templated talaga tayong ginagawa na alam natin na minsan kasi may couple tayo na kunyari, ito ginamit natin sa couple, hindi bagay sa kanila. Tapos gusto natin gamitin sa ibang couple ulit. May mga ganun. Like for example, music. Pwede yun. Pwede. Pero ang hindi lang siguro pwedeng yung yung paulit-ulit kung paano mo ibubugay yung yung photos mo na ipapakita. Yun yung sigurong hindi Paano ba yung template, tol? Parang naka-nest, tapos lalagay mo dun yung... may guide ka na doon, tapos parang drag and drop lang. drag and drop. Papasok na lang sa ganun lang. Premiere, ganyan. Pinapantay na lang natin. Pinapantay na lang. Ikaw, Melvin. So may picture na talaga. May picture Kasi na. ipapatong mo lang para ma-overlap. Or minsan ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng mga words. Yung parang text. Dito nila ipapasok yung preps. Dito, guideline na lang din nila. Which is sa akin, okay din naman. Na may ganun Parang may na. guide ka, no? Para may guide ka. Kasi actually sa photo, yun yung advantage ng photo eh. Hindi nyo kailangan gumawa ng story sa slideshow. Ako, gumagawa ko story. Gumagawa pa rin naman. I mean, yung kailangan yung... Transition. yung mga ganun ba? I mean, paano ba? Paano ba explain? Hindi, nagagets ko. Sa inyo kasi sa movement. Iba kasi yung moving eh.
Hindi, Iba gumagawa yung pa rin video. naman. Masabi namin may story pa rin yung photos kasi yung transition namin, the way namin siya ibigyan ng fade out, fade in, mararamdaman mo pa rin yung emosyon doon. Lalo na yung transition na ano. Hindi ko ibig sabihin niya, kunyari, sa photo, si bride bumababa siya ng bridal car tapos biglang mapupunta sa gitna ng church. Parang ganun yung story yung na sinasabi. yung ganon. Ayun, pwede. Yung parang dire-diretso. Kasi sa video kailangan. 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 Yung pagbaba niya. Pagbukas ng pinto. Sa last song na bumukas yung pin. Tapos kailangan mo i-connect yung, kunyari, receiving ng parents, family, ganyan. Kumbaga may sequence siya eh. Yung parang sa photo, sabagay, pwede mo naman balihin sa photo talaga. Pwedeng naman. rumble eh. Pwede mo nating rambulin yun, pero may story pa din. May story pa din. Hindi siya yung basta... Hindi lang tama yung term ko eh. Hindi siya sequence siguro, hindi sequence. yun. May story siya, pero yung pag-sequence niya, iba. Pwede namin bali-baliin kasi. Yan. Mali yung term ko na story. May story naman talaga. Tsaka kung hindi ka naman nag-upload ng on-site photo, yun maganda, pwede mong gamitin ulit yung music sa ibang... Yun, advantage panahon. din ng photo yun. Oo. Na parang kailangan nyo talaga, okay lang maulit yung music. Basta Basta kasi yung- sa amin, never eh. Basta yung music hindi mo ginamit doon sa couple, tapos kakilala din niya yung ano, Ayun lang, masakit. yung couple na ano. Yun May nangyari na Pero- kaya ng ganun. Hindi pa naman. Anong reason bilang sa inyo mga studio owner? Ba't parang wala akong nakikita nag-upload ng on-site? Siguro magiging ako dyan lagi. Kasi, ang lagi kong iniisip, hindi nila papanoodin yun na parang magfe-fade. Yung parang, ang catchy kasi sa mga manunod ng views mo, dapat within 4 seconds, nakatch na yung attention nila para ipagpatuloy nila yung video mo. Ganun siya. So, kung hihintayin nila yung susunod na pictures, parang matagal. For example, 3 seconds to, tapos mapapagod sila, parang tatamarin sila. Unless kung involved sila dun sa wedding na yon on the day. Pwede nilang panoodin yun. Pero yung taong nag-inquire pa lang, hindi niya titignan yun. Ang titignan nila yung final output namin sa photos na. Sabagay. Yung photo, highlights tama. na pinakita mo. Hindi Yun yung, hindi yung slideshow yung papanoorin nila. hindi yung slideshow. Marketing side na yan. Hindi lang Parang ganun marketing lumalabas. side. Pwede mo rin ipakita sa couple na pag tinanong nila, ba't wala po kayo on-site photo na sample? Pwede mo ipakita naman yung link or yung ano mo eh. Yun nga lang, minsan, may mga part talaga na mas magandang pakita mo na lang yung pinaka-final output, which is the highlight. Yung photos. O yung lang photos naman. talaga. Naging redundant na din eh. Oo. I-upload mo yung on-site, tapos nandun din yung photos. Oo. Or minsan, ginagawa naman nila, una muna on-site photos, tapos i-upload na lang nila yung yung highlights na edited photos after 1 month para mas mukhang maraming silang kliyente. May mga ganun naman. Kasi minsan part of marketing na rin nila eh. Part of the Ng marketing ibang na rin studio naman. owner yan. Oo. Pang-market nila. Kasi nakikita yung on-site photo. Minsan naghahanap kasi ng sample din. Oo, nagsahanap din ng sample naman. O di, may natutunan ko ngayon sa on-site photo, hindi lang kasi basta-basta. Kasi ako wala akong alam talaga personally sa on-site photo. Hindi ko alam kung paano siya in-edit, kahit editor ako. Parang iba kasi yung way niya eh, no? Kasi for example, katulad nila, sino ba? Nico Kiyoge, si Metro Photo, si Boss Oli baka naman, na meron siyang taga-kulay at saka meron siyang taga-latag. Iba yun eh, no? Bakit kaya iba? Parang sa'yo ba? May nagkukulay sa'yo, tapos may namimili ng shot Ako din. selection. Pinapasort ko na siya sa mga shooter ko habang nagsushoot. Paanong sort? Rating. Nire-rating na siya. Ah. Lahat ng mga pang on-site na gusto nilang mapapasok. Magayon yung request nila. Hindi Hindi, naman. sa editor na sa yun. editor na yun. Oo. Kung pinaparate ko na siya para hindi na ako magsusort kapag Ng sobra. na-import ko na siya sa Lightroom. So, I mean, pag hindi Bawas mo siya na-rate, trabaho. pag di mo siya na-rate, hindi siya masasama. Hindi naman. Ako yung magre-rate manual dun sa dagdag siyang trabaho minsan. Oo. Sa amin. Kasi imagine mo sa preps pa lang, parang maabot na ng, sabihin natin, Libo na eh. 3 photographers, tapos 1,000 photos na eh. Tapos hihintay mo, iisa-isa mo check yun eh. Kasi So, sa mas maganda kung yung photographer pa lang, alam niya na kung ano yung maganda sa kanya. Tapos i-rate niya na. Tapos Kasi- ikaw, madali mo nang maskan yun. Kaya Yun yung sa aming mga photo, alam namin kabisado na namin yung shot namin. Maganda yung shot na to. Oo. Ito, kaya namin binurse para sa emotion na to. Oo. Kumbaga kami na nag-rate nun. Yung mga So, pagdating sa Lightroom, may, kuya, naka-rate ka na 5 star na. may 5 star. 1 star yan. So, Makikita mo na lang kaagad namin siya. yun. Pero balita ko, Roniel, binabantayan mo yung shot mo. Binibilang ba? Binibilang. Hindi, tinatabihan yung editor Tinatabihan niya Para yung editor, ipasok. bubulungan niya pa. para ipasok. Pre, para mas maganda yung shot ko dun sa akin. Ganun ako yung bulong sa'yo. Ikaw na nakahiya talaga. sabi ko, may ganyan din ako shot eh. Parang mas okay. Para mas okay yun sa akin, yung angulo ko mas okay. Ayun, ganun May siya. kilala din ako dyan maaga mag-dump para mapapasok. Ay, first dance lang ba yun?
Sabagay, iba kasi ang iba ang lakaran sa photo Kasi eh. sa amin, sa style namin na, ang mga photos namin usually 10,000 to 13,000 photos per wedding kami. Oh. Kasi documentary style kami. So lahat ng Burst moment hindi naman burst. Kinukuha namin lahat ng nangyayari. Palakad-lakad lang kami kung saan-saan. Ano Kaya ba ang mostly ang style mo tol? Candids lang. kami documentary kami talaga. So, ang focus namin talaga real weddings, kung ano talaga yung nangyari. Alam mo yun ang gusto ko mangyari sa Pilipinas. Diba? Hindi naman, Pangarap ko yan. hindi naman namin tinatanggal yung mga safety, mga portrait, syempre. Pero Mga beauty shot. lahat ng ano namin, may talagang taga-documentary kami. Importante Yun lang sa yung role akin niya. Ako, yun. Yun ang role ko. Ano ba ang mga role ng mga photographers, tol? May, Ano yung mga role kunyari? May meron kayo main shooter, sila yung Oo. nagsushoot ng safety, lahat ng standard shots. Pang-album. So dalawa. Dalawa yung main mo. Oo, dalawa Isa sa main. groom, isa sa Isa sa bride, isa sa groom. Tapos Ah. isang may taga-candid yan, si Prince. Tapos ako documentary. Para sa tingin ko, parehas lang din sa video kung paano Oo, nyo parang i-shoot. ganun lang din eh. Ganun lang din siya. Photo lang yung amin. Oo. Parang ganun. Hindi, kasi meron kaming creative. Meron kaming main. Tsaka meron kaming second shooter. Ayun, Sino ganun yung creative sa inyo? Yung documentary. din. Documentary. Eh, siya yung nasa inyo palakad-lakad lang kung saan Nasa inyo yung creative angle shots. Parang Parang documentary third sa shooter amin, naman, siya yung ano? siya yung ano, siya Second, yung nagsushoot ng ano, paikot-ikot lang. Parang ganun. kami yung second shooter siya. kami yung POV ng client na hindi nila nakikita yung Nakikita. wedding day nila. Hmm, So kami yung nagdo-document ng ano. Kaya yung second shooter, yung maraming posting talaga minsan kasi yun doon lahat ng creative. Eh. Tapos Sa yung emotion. main, yan, sila yung nag-standard shoots. Mm-mm. Pero nag-documentary pa rin naman sila. Sa Pero bagay, kasi ayun ang important siya ng second shooter sa inyo. No? Mm. Bilang second shooter, mahalaga yung role nyo. Hindi naman sinasabing hindi mahalaga yung iba. Pero as a second shooter, ikaw kasi yung may creative freedom talaga. No? Kasi yung main lang, kailangan nyo talaga ng ano ng, anong tawag doon? Safety shots eh. Kasi hindi talaga pwedeng mawala yung safety shots Oo eh. naman. As a second shooter ka, kailangan ikaw yung pinaka-creative talaga. No? Yun yung ano pang-upload. Oo, kasi Yung Hindi siya pwede yung- mga artsy stuff. Yan. Pagka mga artsy stuff, dapat second shooter na yun. No? kaya yun, pag documentary yan talaga. Kasi yun talaga yung ano doon mo makikita yung talagang yung makaka-capture mo doon yung essence ng wedding na Yung real weddings talaga. Ano? doon siya lalabas. Kasi hindi siya directed. Sa mga photographer na parang gustong mag-start, anong position ang dapat ang kunin nila? Sin wala kang alam. Kung kaya mong kung pwede kang mag-apply sa ibang studio, mag-assistant ka. Hmm. 'Di ba? Doon naman nagsisimula usually yung iba Totoo. Parang yan. Pero ikaw, takay, hindi ka nag-assistant eh. Walang kumukuha sa akin, edi wag. Ayaw doon sa Fuji. Ayaw niya sa akin, mag-studio owner na lang ako. Pero kasi bihira talaga ang Fuji sa freelance. Oh, no? actually, kasi usually yun, Sobrang bihira. syempre, respeto rin kung naka full frame naman yung studio owner, 'di ba? Syempre, yun yung target nila. Pero parang it's not about Oo. camera talaga eh. It's how you use it. Kami kahit anong system Yung kasama gamitin mo namin, wala akong problema eh. Sa kulay. Possible sa kulay talaga. Kulay lang. Yun yung pinaka-reason. Lalo na kung yung photographer, very ano sila. Yung gusto nila, pare-pares yung lens, tsaka yung body. Yun lang advantage pag pare-pares ng system. Pero Oo. kung ano ka namang editor, walang problema. Alam mo yung Walang settings problema ng eh. bawat camera. Oo. Kasi same specific. lang naman lahat para sa photo eh. no? Tsaka Ever na-adjust since- naman yung kulay nung iba. Yun naman yung ano din. Nasa editor na lang din. Kung talagang Kabisado kung colorist ka, yun, Oo, madali na yung madali niya adjust. Kahit anong lente pa yan o ano. Sa bagay. Kasi sa amin kasi sa video, iba ang mundo talaga eh. no? Mas nag-upgrade talaga ang video versus sa photo. Sa photo kasi pwede mo talaga i-manipulate eh. Oo. Ang dami advantages ng photo, no? Kahit bad angle nga pag nilayout mo. Maganda Pasok pa din eh. Kahit Pasok mag-shot pa ka ng 5 magkakatulad, i-crop mo yun ng ibang I-crop mo kakaiba. ng i-crop. Gusto mo i-portrait mo isa. Oo, ganun kami. Oh, pwede rin yun eh, no? Sinot mo ng landscape, tapos paggagawin mo yung portrait. Tapos crop mo ng close-up para mo makuha mo yung details. Maganda yun. Pero ba't parang may narinig ako kapag ka on-site, kailangan Nawala. mas dapat landscape. Well, yun ang preference siguro ng ano. no? preference Kasi ako yun. gusto ko ganun eh. Naka-landscape lahat ng nasa on-site ko para hindi siya Kahit mukhang... ako eh. Pag i-play mo biglang may naka-portrait, ang Ang pangit ano, sa mata eh. Oo. Kahit sabihin nila, hindi minimalist, hindi pa din eh. Iba pa rin yung feels kasi na talagang Parang naka-landscape lahat nanonood ng lang shots eh. sila ng Oo, isang parang buong imagine mo na movie movie na na lang na, still. oo. Oo. Oo, Pag ganun may siya. lumalabas kasi na portrait,
Well, sa amin, ayoko ng ganun. Ayoko din nun. Kanya-kanyang landscape preference talaga lang ako. siguro. So, ang preference nyo, landscape. Landscape talaga. Tsaka lahat ng... Maganda man yung pagkakashot ng portrait, pangit. Pangit pa rin pag Pangit pinanood. siyang hindi naman pangit tingnan. Hindi Sa LED naman wall, pangit mga eh. ganun, Oo, LED wall. Sa LED wall. Sa Sa LED LED wall. Pero it doesn't mean na pag sa final output, sa highlights, nagpo-portrait pa rin naman kami. Yun nga lang, mas safe namin pag sa on-site wedding, on-site photos talaga, naka-landscape. Naka-landscape. Para mukha siyang pleasing. Tsaka ayoko ng mabibilis na transition. Pag, Yun din. kasi hindi nila ma-appreciate yung photo eh. Mm. So gusto ko nakikita nila. Sa bagay, pag video kasi, okay lang. Pag photo nga, kailangan talaga. Diba? Parang sayang naman. Oo, naman. sayang. Ang bilis lang makikita. Tagal mo sinetap yung shot, diba? tol, ha? Guys ka ng ganito, inayos mo yung bridesmaid dyan, yan, pak. Tapos lahat- papakita lang sa'yo, 3 frames. Di ba? Yun yung hirap din. Oo. Parang, ang hirap, no? Pero ba't kasi nauso yung ganun, no? Sa photo. Hindi ko. Yung mga on-site fast cut, no? Fast cut. Nauso Ewan siya ko eh. din eh. Nauso siya, parang ginaya nila yung trend sa video. Oh. Parang naging ganun, Sinasabay no? nila. Merong magaganda rin naman eh, no? Oh, Na meron din naman magaganda. Pero Meron naman yung siguro mixed- hindi lang ako fan. Oo. Ako Meron lang, naman yung mas ano. preferred ko lang din yung traditional. Gusto ko talaga storytelling lang. Na... Mas okay talaga. Storytelling pa rin talaga. Tapos Totoo. nung nilalagay namin sa on-site usually lahat ng documentary. Lahat ng hindi nakita ng couple nung wedding day. Actually, alam mo, amazed na amazed ako sa mga shot ng photographer. Kapag ka nakakakuha sila ng mga, kaya walking down the aisle, no? May mga kakaibang frame na parang mga reaction. Yung reaction shot yung tinitignan ko sa on-site eh. Kasi, sawa na ako sa ano eh, sa mga bride and groom eh. Na nakatitig sa camera. Oo, Oo, sawa diba? na ako sa mga ganun eh. Na-amaze ako kapag ka yung mga bisita yung kinukuha na nila. Kasi ang ganda ng angulo nila. Mas doon ako na-amaze. Kasi, sa akin lang ha, ako lang. Sawa na ako sa mga pogi shot, beauty shot. Ako, personally, syempre, ginagawa ko na eh. Oo. Parang nakikita ko na yun eh. Pero yun yung mga na-amaze ako na puto pag nakakuha sila ng reaction shot na maganda. Shit, ang ganda nito. Parang nakaka siya, feel brand new sa mata mo pag kaya nang nakikita. Oh, hindi yung kasi pag on-site tapos ilalagay mo lang lahat ng picture ng bride and groom. Alam na nila 'yun eh. Oh. Kasi shoot mo 'yun, alam nilang shoot mo 'yun na nung wedding day. Pero kung ilalagay mo lahat ng bisita, lahat ng nangyayari, kahit yung tumatakbo na bata, Yan, lalo na yung mga bata, no? Ganun. Part of marketing din siya in some way eh. Mm. Na pwede kang makamarket ng mga potential na ikakasal din doon sa wedding na 'yon. Oh. Yeah. Ayan, makakutuwa sila, hingin yung number mo, yung page mo, ganun. What if, tol, nag-shoot ako sa'yo. Tapos, may nagtanong sa akin na, summer, bisita. Uy, magka-photo ka, tapos, ano palang number mo, baka pwede kitang yan. Binigay ko agad yung number. Paano mo kaya malalaman yun? May nangyari na ba sa inyo ganun? Hindi mo malalaman yun. Oh, hindi mo kasi malalaman yun eh. Sa experience ko, wala pa naman. Wala pa naman sa inyo. Pero may na-encounter ako, nag-shoot ako sa isang studio, tapos 3 kami freelance. Yung isa doon, Inas. Ano pangalan ng studio niya? Pwede ba makuha yung contact number? Tapos ang ginawa nung freelance, binigay niya contact number niya. So, grabe yun. Grabe yun yung Mali kasi yun yun. Pero dahil Unethical. ayoko magkagulo, ayoko sabihin doon sa studio. Mali, which is mali ako. Anong in the first pangalan place. ba? Hindi pwede. Gusto ko lang din Pwede. Na pangalan. Pa-name drop para maiwasan, no? Grabe yun. Gusto kasali sa Husay Collective Hindi naman, Ay, hindi naman. hindi kasali. Hindi Hindi naman. pala eh. para maiwasan din nila. Paiwasan. Pangalan. Hindi pwede ba? Ayun na. Pero grabe yun. May mga ganun pa rin pa pala na ano. Grabe, no? May mga ganun pa rin na hinire ka na nga lang eh. Actually, Yun nga Malamat ka na, hinire ka na, di ba? Tagal ng issue nun, di ba? Oo, meron pa rin mga ganun siguro. Meron pa din May yan. nababasa pa akong mga random sa mga groups eh, Ah. pag naliligaw sa feed ko. Dami. Dahil pa. Diyos ko naman. Kasi parang sa akin, nakakahiya yun Kaya nga. in case na, kunyari, kasi hinire na nga ako ng studio owner na to, tapos parang gagaguhin ko pa. Yun nga eh. Tsaka ang tibay ng loob nila, no? Oo. Parang lakas ang loob nila. Ah, Oo. Kulang na, ibigay calling card nila, no? diba? Parang- Actually, parang binigay pag- calling card Ay, niya. kailangan ko ng name drop. Doon ko nalaman. Name Wait, drop. paano mo na alaman na binigay niya? Okay, nakita Kasi mo logo eh. Logo yung una ko nakita eh. Doon ko wala makikita eh. Kung logo pa lang nung ano eh. Pero inabot niyang ganun eh. Kaya pala nakita mo calling inabot card. physically. Ako nga walang calling Wala card, akong di ba? calling card. Ako nga, ha? Nakita mo inabot siya. Sa site ng mata ko, nandito ako nagsushoot. Tapos, Referral. tinanong siya nun. Tapos, patapos na yung reception nun eh. Parang nagmamadali na rin umalis yung nanay yun eh, nanay matanda. Tapos, inabot. Na ganun. Kinuha kaya siya. Hindi ko alam. Hindi ko na inas. Pero parang hindi nga siya active yung, yung studio ngayon eh.
Sino parang yun? ano. Di pwede. Initial lang name. Huwag ka susuko. Loko kayo. Pag susuko, malalaman din natin yan. Mamaya paglasing na to. Paglasing na to. Kung malasing. Yun lang. Sabi ni Colin, shoot lang ng shoot, Boss Melbs. Bigyan nyo naman kami ng topic kung anong gusto nyo pag-usapan natin. Oo nga, baka may, Tungkol sa, may tanong kayo dyan. Hindi, tapos na yung photo eh. Video naman. Video na video dito. Kami dalawa video. Video pala to. Tatlo. Apat kayo. Ano bang Ano bang hot topic ng video ngayon? Last Anong feeling na makaaway niyo ang photo? Meron pa ba? May mga nakakaaway pa ba kayo? Na photo Iba lang Wala naman. In Kasi terms sa ako, time. Wala eh. Wala kasi sa amin eh. May tuturo si James. Ano daw yun? Ako? Hindi naman nakaaway. Kunento lang niya yun. Ano yun? Ano yun? Wait lang. Ano yun? Wag. Ano yun? Wait lang. Sige na, kwento mo na. Kwento nyo na yan. Kwento mo na. Nabastusan. Yung kinuha kayo na photo. Pero Oo kasi sa totoo lang. Which is, feeling ko naman, may mali yung side namin. Hindi ko masabing ako or kami. Yung side namin kasi, parang kinuha kami as, alam mo yung second team, yung pinag-usapan natin. extra. Parang extra Para kasi, may main team na siya. Oo, may main team na siya. Tapos May na siya na kinuha ibang studio. Oo. Sila pinadala. Syempre sumisingit-singit kami. Trabaho lang eh. Hanapan din kami. Syempre, Ito ba yung regalo ni Ninang? Yung mga ganun. parang O gano'n. kaya parang kamag-anak gano'n. na magtatayo ng photo video. May May ganun ganun ba? Or naka-all-in. Hindi na siya makancel ng client. Kaya dalawa kayong photo team, parang gano'n. Kayo yung parang second team na Hindi Hindi sila kayo yung masama sa official. all-in. Kayo Sino yung official. Kayo yung official, di ba? Hindi, kami ngayon, kahit ganun yun, kami yung naging second team kasi may binok na yung client eh. Before. Ibig sabihin ayaw nila yung output ng main Parang Sa ganun inyo. kasi lumalabas eh, di ba? Kasi parang kunyari, ikaw yung main team. Parang nakakabastos din, di ba? Kasi bakit nandito naman kami parang ba't kumuha ka pa na isa pang photo team or video team? Pero inexplain nyo yun dun sa sa kanuan hinay nila ng photo video. Bago kami, bumabati muna kami. Hello, sorry, pwede bang pagka may time konti, makisingit kami konti or makishoot kami ng konti. Okay. Kasi naranasan namin yan. Kailan Neto lang yun. recently. Diba? May main team sila. Kumbaga, naka-all-in sila. Tapos kinuha kami ng couple. So, hindi naman kami nag-away-away doon sa may shoot. Parang lang, tropa-tropa lang kasi halos parang circle of friends lang din naman. Kumbaga, kakilala nila yung tapos ganun. So, okay naman yung shoot namin. May naranasan pala ako May naranasan ako this year lang din. Kakapasok lang ng taon parang photo team kami, may video team. Tapos may photo team and video team din yung may gawa ng gown. May photo team and video team din yung gumawa ng styling. Ang dami. Ang dami nyo Sobrang naman. dami. So talagang, alam mo naman, di ba, pang limited nung time eh. Pang mag-shoot ako. Parang mag-shoot nangyari ako, kay V. Cortez. mag-shoot Ito. ako, mag-shoot. ang dami nilang Parang supplier. ganun lumalabas. Puto, mas malala. Tapos yung Ramdam mo yung flash dun sa video ako yung malala pa yung may content creator pa. Parang ganun. Ang dami naming Dami yung media. Dami Parang namin naging production na siya, no? Instead of wedding. Parang dun pa lang. Napakarami yung 30 Parang to 40 na yung shooters eh. Hindi, para siyang naging broadcast. Tsaka, Mga media paunahan Kaya sila. mga media. yan. para sa akin kasi nakaka-pressure din eh. Kumbaga, di ka naman kilala yung style nito or ito, yung ganyan. Ayo. Tsaka, Baka mamaya, ako yung main team ng photo nun, ikaw yung sa gown, mas maganda pa yung shot mo, may papasok sa'yo na ganun eh. Pero ang hirap nun sa couple, tol. nakakapagod yun eh. Oo, kasi after mo, mag-shot na naman to, posing na naman. After mo, meron na Hindi naman. kasi nila naiisip yun kapag ka, kala nila pabor yun. Diskarte dyan, syempre studio owner ako. Kinausap ko yung couple kung ano yung gagawin nung na-hire nila na photographer o Second team. hindi, yung main team talaga nila. So kayo yung second team nun. Kayo- O second kami team. second team. Tinanong ko yung couple kung sino magme-main. Kumbaga, para alam na rin nung main team na kung sino yung mas priority. Tapos, kung ano lang yung task nila. Kumbaga, sinabi nung couple na yung task lang nila is docu lang. So, kami magiging main team. Parang nalinawagan na rin sila
Naging Kaya- ganun nangyari. Naging yung flow ng shoot is okay. Pero, so tinanong mo yan during wedding? Or, During wedding, tinanong ko. Kasi alam nila na magiging BTS na lang sila. Parang ganun, no? Mga ganun. Kaya naging maganda yung flow ng wedding nila. yun yung naging problem ko yun nga yung shoot ko this year lang. Kasi parang kailangan maging main team lahat kasi siya, photo video siya ng gown, photo video ng styling. Parang hindi pa pwedeng mag-docu yung mga yun eh. Kailangan na lang i-shoot yung... Pero syempre, pag docu ka, napakadali ng work Oo. mo, di ba? Tanong ko pala, tingin mo dapat as freelancers or photo and video, tingin mo dapat tayo yung magpaliwanag dun sa, kunyari, kinuha tayo ni, kunyari, stylist Vito, kunyari, ganun. Kailangan ipaliwanag ko sa kay Vito yun, na may main team na, ganito, ganyan kasing ano sa industry, or... Oo Kailangan naman, mo na- kailangan. Oo. Para yung workflow nyo, smooth lang. Yung mga hindi kasi, di ba, kunyari, stylist nga, kunyari si Vito, kailangan mo i-ano yung gown ko, ma-shoot mo yung... Kasi dati wala naman ganun eh, hingi-hingi lang sa photo video, di ba, hingi-hingi. Wala naman. Ngayon meron May na eh. sarili din sila. Kaya nga naging ano sa, 'di ba? Kaya naging high end. Ano sila, hilaan pataas eh. Kasi tinatag, 'di ba? Oo. So far sa amin wala akong experience. Pero may narinig akong balita. Parang recently lang yata. Ang dami mong baon. Dahil mo ah. Ano yung balita na yun? Share mo naman Kunento lang sa akin, tol. Kunento lang. Hindi naman sa amin eh. Hindi sa amin. Kunento lang sa akin. Na ang usapan nila, ang alam lang nila is video. Sila yung video. Tapos, pagdating nila sa venue, uy, may tropa dito, ayos. Yun pala video din sila. Di nag-usap sila. Bakit dalawa yung video team? Nag-usap sila na yung isa, kami na mag-main, kayo na yung BTS. Eto, malupit. Nag-play ng SDE yung dalawa. Paano nasa ko na yun? Nakanasan na rin namin. Dalawang video SDE? Dalawang video SDE, dalawang video ang... Meron dalawang On-site. on-site. Pero, Dalawang on-site, dalawang SD. Kumbaga yung night na yon, 4 na video plus yung prenup pa nila. Puta na 30 minutes na nood Ang yung tagal couple. nun. Putang ina. Sobrang tagal nun. Pero, ang usapan lang kasi nila, BTS. Yung isa. Ang nangyari, naging highlights. Baka BTS SDE. Hindi, naging highlights nga eh. So, halos pares sila ng same. May walk. May walk. May walk yung bride. May lahat kompleto. May family, ganyan. Kasi kapag BTS, kailangan syempre kita yung surroundings, di ba? Kung ano yung nangyari, hindi mo kailangan mag-direct. Pero nagda-direct sila during Nangyayari. Ayaw ko mag-name drop, pero kunento lang sa akin. Nakakatakot nga kung ang content creator may on-site na din eh. May mga SDE na rin. Wag naman sana. Wag Malaki naman. yung chance in reality. Pero, kasi sa sobrang daming template na pwede mong gamitin para sa reels, CapCut lang, tas phone lang gamit nila. Tapos on the day papanood. Parang medyo isang ano na din yun eh. Magsisimula na yung bukas kasi Content creator na. Content creator na on-site. Meron sa amin, content Meron na sa creator amin. na nag-ano eh. May same day Wait lang, edit. sa Quezon yan? As in, Piniplay? Sa reception. Piniplay yung reception, meron sila. ano yung piniplay mo ng nakagano'n, nakadiretso? Parang may sarili lang silang highlights. Coordinator naman. Hire nyo Hindi, kami, pero- content creator. Paano yung... Parang vlog type siya. Hindi, paano yung orientation niya? 9x16? Hindi, no? Pa-landscape 16 din. by 9 yan. landscape? Landscape. Landscape O din kasi camera din talaga gamit. Camera din kasi gamit nila. May nakasabi, Hindi, ako ang Content iniisip ko creator yung na nakaglide phone talaga. Phone talaga na pang reels, tapos naka-portrait talaga. tingin ko hindi manuubos sa mga LED wall yun. Pero nakapanood Hindi mga ako SDE sobra, na pero 9x16. Possible. Nakanood na kayo? Hindi pa. Wala pa. 9x16. Yung portrait na. Portrait na SD. Hindi pa. Ay, wala. Parang may Wala. nakita ako. Wala pa Meron rin. nagaganon halo sa landscape, pero Hindi. I mean, Kasi lahat? mismo. Orientation mismo, ganun lang. Hindi pa. Billboard pa lang Parang ang pangit eh, no? Billboard na LED. Hindi, during SDE. Kahit nga yung square lang na on-site, ayoko eh, napuputol. Ang ginawa nila, portrait, tapos 4 na ganun. Pangit nun. Grabe yun, no? Pangit nun, tol. Pinulodge. Hindi, 4 na LED wall, pero nakaganon, nakatayo. Pangit. na ng wedding. Naging square din siya, no? Ngayon yun, nauso na nga sa akin yung tatlo, di ba? Pang isang ganun na LED wall, tas tatlong, di ba? Kahapon lang, ganun kami. Lakas makaasap. Tatlong LED wall. Tapos wala nang bisita. 10 na lang. Walang nanonood na. 10. Sa probinsya, ganun yun ah.
hit and run, literal. Oo, literal. Literal, no? That kailangan matapos po talaga SD mo. Lalo alas siya 8. kapag yung matatanda lang yung mga bisita or mga bata. Usually, umuwi na yung mga Actually, ito sa alam mo tol, naiinis ako pagka coordinator nagsasabi na Wala yung pong mga bisita ko gutom na. Yung mga matatanda, pagod na. Parang, wait lang. Pagod Yung din araw kami. na to, para sa couple di ba? Minsan nakakalimutan nila, huy, teka lang, nag-shoot kami for the couple. Couple unahin natin kasi sila nagbayad sa amin eh. Kaya may nakita akong nag-post dati na bride yata. Sabi niya parang, hayaan mo sila magutom, this is my day. Tagal Parang na. nakita ko yun eh, sabi meron nag-post. Which is tama naman siya eh. Ang beach wedding yun eh, no? Yung post na yun. Parang. Kasi kung ikaw bisita, wag ka magpaka-VIP naman. Tol, di ba? Buti nga inimbitahan ka, hindi naman ikaw yung gumastos eh, di ba, tol? Pero, ano na yun eh, normal na daily ano na natin yun. lalo eh, ng mga parents nila, di ba? Lalo yung mga parents. Sila yung nagagalit eh. Pero ako yung question ko lang sa inyo, paano nyo iti-take yung ano, yung pag yung couple na mismo nagsasabi? Diba Hindi. kasi nakanasan Hindi, natin? pag Ako, pass na kami na. ako. Basta pag couple na. Pag diba? couple na nagsabi, explain ko na yung mangyayari na negative. Na, ma'am, if just in case hindi to na ano, dapat, ito yung mangyayari, ma'am, hindi tayo makapag-shoot ng ano. Ganun na lang. Bigyan mo sila ng vision na ganun para... Pero at the end of the maintindihan nila yun kasi alam nilang sinabi nila yun eh. Oo, yun nga. Yun yung Pero maganda may dun. ibang couple na so sobrang ang dami na nila nakakausap, nag-yes na lang sila, oo na lang sila ng oo. Minsan nakakalimutan nila. So after ng ano, after Hanapan ng oo, hanapan ako. Nangyari sa akin 'yon. Siya Anong nagsabi, hinanap sa'yo? ang sabi niya, kinausap kami ng nanay na, stop nyo na yan kasi gutom na yung guest. Tapos sumagot yung bride and groom, sabi, sir, tama na po kasi gutom na po yung mga guest. Wala pa kaming ano nun, di pa kami sobrang 30 Post-up. minutes nun. As in, konti pa lang, tapos may time pa talaga. Hindi, meron pa. Tapos ang nangyari, hinanapan kami ng output sa post-nap na ganito, ganyan. May peg silang binigay sa amin na, alam mo yung typical na susundin namin talaga lang. Yung mood board nila. Oo. In-explain ko nun. Ang sabi ba naman sa akin, hindi ko daw in-explain. Pero sinabi ko yun kasi hawak ko sa phone ko Yun yung nga eh, ano kasi yung pwede peg sila nun eh. magtanga-tangahan kasi. Yun nga Kapag eh. ka, ano lang, pag usap verbal. lang kayo ng Paano verbal. sinabi mo sa kanila na gutom na yung... In-explain ko yun. Tinawagan ko, kasi ang hirap pag sa text lang eh, or sa chat Oo, lang kasi eh. may iba kasi May yung, iba yung intonation oo, eh. intonation. So, in-explain ko yung nangyari. Tapos, sinasabi niyang hindi daw nila sinabi. Which is clear yun sa amin na sinabi namin ng ilang beses. Tapos, meron naman kami naka-work. Ang nagsusulsol, coordinator. Yung ito yun. Yung, Yeah, madalas meron yung kami. coordinator. Ayaw palabasin yung bride. Ang nangyari kasi, di ba maliit ang hotel sa Seda, sa may No Valley. Tapos, ang ang reception nila sa Lakeshore. Anong nangyari? Sabi ni couple, Lake Hall ata, Lake Hall. Ang sabi ng couple, doon na lang daw yung ibang mga photoshoot nila sa sa reception. Ang nangyari, pagdating namin doon, biglang dumami yung mga guests. Sobrang Itaw na. extra. Hindi, mali. Kasi pagdating natin doon, yun naman talaga yung oras ng ceremony. Oo. Tapos na-adjust na lang kasi Minove may nila. araw. Tinig pa yung araw. So, nangyari, pinilit namin na, kinausap ni Ronil na, ma'am, pwede ba tayong lumabas mo na first show? Tapos sumusulsol yung coordinator na, ma'am, paano yung gown mo? Makikita na, sayang. Wala na yung, yung excitement o wow moment mo dito. So, si bride nang nangyari, wag na lang po kasi, gito, ganyan. Tapos, binigyan namin na, ma'am, just in case na hindi natin nagawa ito, ang mangyayari, wala kayo talagang pictorials ng mga bridesmaid. Tapos parang ang nangyari tuloy yung bride, sige na nga, parang galit pa siya nun Sa'yo. sa amin na parang bakit natin gagawin parang ganun. And in the first place, alam niya na masikip yung room niya. Sinabihan na namin siya na doon. At siya Talaga nag-request na doon na lang mag-photoshoot. So, nung nag-shoot na kami, tapos pinili yung SDE, gulat kami sa kanya, siya yung nag-sorry sa amin. Sabi niya, na-realize niya na tama din decision daw. Thank you siya ng thank you nun. Nagti-thank you siya na nakapag-shoot pa ng prep shot, ng beauty shot niya. Kasi nga, pero ramdam namin yung inis niya, na pinapakita niya sa mukha niya. Pero every time na kiniklik na namin yung camera, nakangiti siya. Pero Pero sa namin siya pinatayo noong una, hindi na imulis doon yung paa niya. hindi na, ayaw niya na. No, dito na ako. Ganun na lang siya lagi. Yun yung iba't iba Iniibahan na lang namin. Yun yung Ginawa ano nila ng namin. paraan, no? Oo, ginawan na lang. Pero yun nga, ang hirap kasi dapat, maintindihan din ng coordinator yun na, mahirap yun eh. Yung decision na ginagawa nila minsan, hindi tugma sa,
So minsan sa sobrang alam na nga natin yung timeline, ayun yung problema eh. Parang sila yung umiipit sa atin. Coordinator. Like for example, SDE. Yung SDE natin, minsan sasabihin nila, Sir, malapit na pong i-play SDE. Pero pagbigay mo ng SDE, May Nagpapagames tapos- pa. ayun pa, magme-message pa yung magulang. May isang oras pa siya. Oo, may isang oras pa siya. Minsan nga iniisip ko, Basic. meron bang usapan ng mga coordinator na ma-seminar ba sila na, para ma-pressure yung mga SDE editor, dapat itong program natin sila sabihan. Parang ganun eh. Kasi pag pinressure nila, feeling ko, yung tingin nila, parang mamadaliin na nila yan, pasok pa rin sa Oo. Pwede, or si host, pwede na siyang magpakampante. Yun. Pero hindi kami galit sa lahat ng coordinator na ka-work na. May mga coordinator lang talaga na, lalo na yung mga nag-starting. Meron naman kami isa pang ang weird na coordinator. Ang elegant ng wedding nung couple, which is ko sila, churchmate ko sila. Tapos ang elegant, ang music namin parang Disney princess yung style. Tapos nung nag-host na yung coordinator, parang palengke. Salubungin natin nang masibago pa yung ganun na siya. Hindi bagay Ayun, sa- hindi bagay sa tema- concept style ng couple. As in talagang ang ganda ng wedding nila. Sa atin yan. Oo, tapos habang sumasayo ng first dance yung yung couple, nagsasalita? nagsasalita siya na, sana all. Ganun. So sayang yung moment na ang dami naming gustong gawin sana dun sa style ng wedding nila. Ang pinakamahirap nun, pinuntahan kami ng coordinator, saktong ipi-play yung SDE. Sabi niya, sir, ipi-play ni SDE, kunin ko na po SD card. Lahat kami nagulat. Ang oras pa lang nun is 7:30. Bulacan. 7:30 pa lang yun. Tapos pinapakuha na yung SD Saka card. na yun ang usapan. 9 ang usapan. Nung meeting namin, 9 ang usapan. Nandun pa yung coordinator, siya pa nagsabi. Ang nangyari nun, bandang 8:30 na, Hindi. pinatay niya yung program. 7:30. Inoff niya, tapos na yung program. Tapos yung couple, naghihintay. Sabi nila, hintay na lang po natin ang SDE mamaya. Ganun. Yun lang. Kinat niya na. Gago, hindi marunong Tapos, nung saktong 9 na, bigla ba naman ang sabi, the long wait is over. Ginanon talaga kami, pinahiya talaga kami sa lahat. Na wala man lang siyang palaro, wala siyang games. Talagang inintay lang Inintay talaga. niya. Ang pinakamahirap, ang pinaka-weird pa nga pag entrance ng couple, nung nila, sa reception, bigla ba namang nagpalaro, nandun lang yung couple, nakatenga lang, nakaganon. Pinatayo niya lang. Sobrang, ang layo Naglakad na talaga. yung bridesmaids, tas groomsmen. Tapos yung couple na. Yeah. Nagpalaro. Nagpalaro. Ay, Instead tanga. Oo. Sobra talaga, sobra. Tapos yung Ang mga... dahilan niya, para daw mapanood ng couple yung Oo. saya ng program. Tapos meron pa yung sinasabi, hindi niya nga alam even yung cake, ibig sabihin ng cake slicing, para daw yung pagmamahalan daw mas maging matamis daw. So parang, Ganun lang. Very provincial Pero ano yun wedding. Oo, sobrang provincial. Medyo... Ikaw ba may bad experience ka Oo. ba sa mga coordinator? Ako, ang pinakaayaw ko lang talaga yung sobrang may sarili silang timeline ng call time namin. Halimbawa, Tima kami dyan. last time lang, 2 p.m. yung wedding, pinapa-call time kami ng 5 a.m. Talaga nasabihan ko sila sa GC namin, hindi, 8 or 9 pa kami. So, ayaw nilang pumayag kasi meron daw silang timeline na sinusunod na kailangan matapos by ganitong oras. Anong end up nyo? Sabi ko, kung malilate tayo, okay lang yan. Pumunta kami ng mga 7. Tapos, sobra-sobra pa yung time namin kasi ang bilis lang namin mag-shoot. Isa pa yung problema, no? Nang yan, pagka yung mga coordinator talaga na, shit, ang aga magpa-call time. Shit, 2 o'clock pa yung wedding, tapos 5 o'clock. 5 a.m. tapos, pinaka-call time na niya yung makeup ng 3. Ang So, tama naman nung nun, 5 shit. a.m. tapos nang mag-makeup. So, nag-iintay na doon yung mga yung couple. Ang aga Na nun, napakaaga. Sige, bakit sobra-sobra? Nagre-reklamo na sa akin yung couple no, na bakit daw ganun kaaga. Sabi ko, hindi, pa-adjust natin. So, sinabi ko sa call time yun. mga coordinator, sana naman na... Masyado sila minsang sumasabay dun sa timeline nila na nakasanayan. Oo, yung Saan yan, parang- boss? Saan yan? Doon sa Quezon. Sa Quezon. Yung mga taga-Quezon na coordinator dyan. Tapos ang usapan. Pero dapat, boss, sinabi mo, willing ba silang magbayad sa may extension? Yun nga din sinabi ko. Kasi may usapan lang kami na 5 hours lang kami or 6 hours lang. Pero paano Before. pala yun sa contract nyo, no? Ako kasi, hindi pa ako nag-wedding tol eh. Ano ba yung, may contract ba kayo na parang nagsasabi, ilang hours lang kami mag-shoot? Kasi Ako- I heard, there's a studio na mayroon siyang 10 hours lang kami. Alam ko may studio ganun eh. Meron naman. Ayoko mag-name drop, pero alam ko may studio ganun. So kayo ba, paano ba ang ano, yun, sa contract niyo? Kami, doon sa amin naman, meron lang kaming, pag may after party na Extra na yan. extra na yon. Tapos basta kami 5 hours lang kami Before before, the ceremony. ceremony. Yun yung usual. Minsan 6 hours, yung 1 hour, yung pag may kakain lang kami or ano, parang para lang maiwas kaming ma-late doon sa venue. Tropahan, ano, Oo, kanto. mga ganun Chismisan lang. muna kayo. Chismisan lang. Chismis muna sa Tapos couple. pag after party na, yun na yung mga hindi sinushoot. Mm.
Or meron man, kaunti lang. Konti lang, yung mga simula lang Oo, bago simula umalis. lang. Parang ganun. Para lang meron. Pero pag mga full after party, yan, extra Pag bayad. record nga yun eh. After party. Tapos Konti lang. morning wedding, nagpapadagdag na rin ako eh. Oh, Oo, Especially dapat. kung ipit yung araw na meron kang shoot in between. Oo. Oh, tapos mga 9 a.m. yung wedding or Actually, 7. dapat i-push natin yan pag morning wedding. Kailangan Iba kasi doble yung pagod eh. presyo Para either maiwasan mo siya or may extra compensation yung tao mo. Morning wedding na may fireworks. Ay, naranasan namin yan. Napakaraming beses na. Morning wedding may fireworks. Sa atin yun. Call time namin, 4 a.m. Nasira pa yung drone natin. Nasira yung drone na 4 a.m. Tapos, 4 a.m. may makeup pa pala si bride pa lang. Ay, parating pa lang yung Hindi, makeup nauna pa artist. tayo, Nauna pa kami. Di, akala namin, sabi 2 p.m. daw yung, 1 p.m. daw yung ceremony. Pagpunta namin doon, 3 p.m. pa lang, hayop. Ah, sabi sa inyo morning wedding? Oh, morning wedding daw sila, sabi ng cohort. Nagdi-details ako nun. Details ako. Sabi namin. Sabi sa sir, saan po maganda pwesto dito yung fireworks? Ano, sa akin. Umagang-umaga sinabi Sabi ko, wait lang ha. Punta agad daw sa team ko. Punta ako. Nas, sandala, bakit may fireworks? Sabi niya, anong fireworks? Fireworks display. Tapos, parang madaling araw eh. Parang nag-ano pa sa kanya. Sabi ko, nasa di, antayin pa natin magdilim. Nakatawa ka, dulo ng Tagaytay to. Saan ba to? Sa Nuuk? Saan yun? Sa Sa Tagaytay. Agustin. Ay, hindi. Yung sikat sa may, hindi Tagaytay pa Cavite. Yung Silang Sa Cavite. silang. Yung Silang and Kana. Sa Events Kana. place. Oo, Kana and Silang ba yun? Parang Oh, kanat So, sila. sa sikat na simbahan na malapit doon. Yung, Yung, ayun, Padua. Anthony, San Antonio. Benedict. San Antonio de Padua. Ah, okay. Nangyari noon, nintay namin. Yung pala, last program pala yun. 9:30, ipiiyaan niyo yung fireworks. Ang pinakamahirap doon, nung nag-fireworks na, nag-drone. Pagka-drone, natamaan ng fireworks. Nag-wild yung drone. Oo, Ay, yung nag-wild yung fireworks. fireworks. Asing, Pati yung mga nanonood, kapul. Even yung sasakyan ng mga guest, ninong, no? Kapul sa, fireworks na ginawa nila. kahit yung mga shooter namin ng video, kapul din sila. Nag-wild yung Grabe naman yan. So, pakiusap lang sa mga coordinator. Sana naman na parang, consider nyo naman yung sa tao, yung mga photo, video team. Actually, lahat ng supplier. Na kapag, kunyari, 2 o'clock naman yung wedding, sabihin nyo naman 2 o'clock eh. Wala namang problema sa amin yan eh. Kasi naranasan na rin namin yun eh. Sinabi sa amin 2 o'clock. 1:30 na simbahan na kami. Pucha, 3 o'clock pa pala yung ceremony. Diba? Pagdating namin doon, nagsisimba pa yung ay may wedding pa. Kakapasok lang. Di ba? Parang, syempre, sayang yung time na alat namin na sana pwede pa namin magamit sa ibang bagay. Sa halip na itulog pa rin natin yung extra hours eh. Yeah, exactly. Yun pa. Kasi kakount mo yung gising mo ligo No. mo, Travel kain time mo, pa. travel time Diba? mo. Tapos meet up nyo pa ng team, tapos biyahe nyo pa ulit no. So sobrang tagal talaga. Yun lang sana sa mga coordinator friends. Hindi naman namin kayo kaaway. Please lang. Mag-coordinate lang tayo. Let's do a teamwork lang naman. Tsaka as much as Kasal lang possible, ng ganun pinapaikli lang natin yung working hours eh. Yan. Para hindi rin haggard dun sa couple. Na para ma-enjoy na lang nila yung wedding kaysa naman Yes. pagod na pagod sila. Pag post-nap na parang galit na sila. At saka Ayaw nang ngumiti. Dati daw, tol, mga photographers, mas masarap buhay kaysa ngayon. ngayon baliktad na eh. Photo na yung nagdadirect, sasabay ang video. Oo. Storyahan na kasi, di ba? Kasi ngayon, parang, what I mean is, dati kasi, ang mga photographer, wala nang preparation. Ceremony na. Oo. Ceremony na, Diretso siya simbahan. kagad diretso, di ba? And then, wala yung mga bridesmaid shoot. Wala yung mga ganun eh. No? Ngayon, putya, pagandaan, kailangan mo ng layout ng ganito, ganyan, blah, blah, blah. Mga TikTok wedding. Ako. Lahat ng trend kailangan gayahin. Yan. Tiktoryahan. TikTok. Hindi mo pa rin maiwasan. Meron kasing mga ganong din eh. Yung mga ganung couple. Couple talaga. Pero ikaw, meron ba sa'yo? Konti-konti na lang. More on din kami eh. Mga real weddings na lang yung gusto. Mga couple na ayaw mapapagod. Pero hindi pa rin maiwasan. Meron talagang mga madaming request. Ikaw ba, Part of sa'yo, job. yung Rodin ba sa'yo? Yun yung pinaka mo? Oo, yun yung pinaka nagustuhan ko. Before hindi, kasi parang dati, feeling ko si Antahan, pag narinig mo sa yung arts, parang gusto ko, siyang Artsy. painting, artsy, artsy. parang ganon. Pero nung nakita ko Na-realize na yung emotion, yung Ganda ng emotion, missing no? ng emotion, tapos Oo. yung doon ko na-realize na pala, na, maganda pala dapat istoryahan. Nag-start yun, nung may isang couple ako, na umaten ako ng libing niya.
libing ng tatay niya. Tapos, ano yan, matagal na yan, tapos ang kwento sa akin ng tatay niya. Ay, kwento niya sa akin. Sir, thank you sabi niya ganun. Bakit po? Kasi yung mga picture na nakikita niya po, picture niya po yan nung wedding namin. Even yung yung picture niyang frame dun sa may labas. Hindi ko na maalala yun pero sinabi niya sa akin na sakto yung suot daw dun sa Tapos sabi niya, thank you kasi na-capture niyo yung yung photos niya na umiyak yung daddy ko. Yun po yung alaala namin. Diba? Doon ko na-realize yung purpose ng pag-shoot ko ng photo na even the video na parang ito pala yung purpose ko na i-treasure lahat ng story na nangyayari sa wedding, treasure yung kwento nila. Actually, pag may nagtatanong sa akin, tol, kung yari low budget, no? Ang lagi kong sinasabi sa akin, huwag ka nang kumuha ng video, kahit video ako, tol. Huwag ka nang kumuha ng video, kumuha ka ng photo. Diyan ka na lang gumastos kahit huwag ka na mag-video. Kasi ang photo talaga, nagtatagal yan. Hanggang tumanda ka na, yan na yun eh. Kasi ang video, kailangan mong panoorin, blah, blah, blah. Kasi ang photos, pwede mong tignan eh. Tsaka ang na-realize ko, tol, alam mo, sa photo, hindi mo ma-appreciate ang photo ngayon, bukas sa makalawa. After a year mo tignan yan, Totoo. pucha, doon ka mabibigyan ng nostalgia eh. Oo. Parang may isip nila, oy, nangyari pala to nung wedding day. Yes, di ba? Yun yung Hindi kahalagahan ng photo. Nagrabe pala. Di ba? Iba yung nabibigay ng photo talaga eh. Para sa akin I mean, Totoo yun. Even nga, di ba, pag na may small birthdays ng mga friends nila, kahit ano. lahat ng umattend doon, yun yung pinag-greetings nila, yung picture nila ng Oo, wedding. di ba? Kung saan sila magkasama Saan doon. sila magkasama. Oo. Nakita mo yung ganung moment. Parang pag nakikita mo siya, hindi mo siya ma-appreciate talaga ang photo ngayon, bukas sa makalawa next week. Hindi eh. Ma-appreciate mo yan next year. Tsaka pag wala na yung someone Oo. na shit Totoo. na nakasama. Kaya sobrang importante ng photo talaga para sa akin. Yun. Yun yung lagi kong sinasabi na kung wala kayong budget, huwag na kayong kumuha ng video. Tanggalin nyo na yung budget nyo for video, ilagay nyo lahat sa photo. Mas magiging okay yan. Kasi katulad ng ang dami naman kasing low budget, diba? Puta, may nakikita nga ako 10K SDE with album pa. Simple lang yan. 7K ngayon nakikita ko. Anim sila, photo video. Alam SDE niya, pa. ano yung mga estudyante? 3.5 namin may album pa eh. Oh, wow. Diyan na lang kaya. Hindi ko alam kung may kinikita pa sila doon eh. Pero Passion na lang sila. Passion no? na lang. Well, anyways, let's end this podcast. Maraming salamat sa inyo ulit sa mga kaibigan ko dito sa Tambay Creatives. And special thank you nga pala kay Melvin Vito na nandito. once in a blue moon lang to. Ayan. Matagal na namin siyang inaya. Kasi bukas nasa Japan na yan Nasa Japan na ulit ako. Matagal na namin siyang inaya pero ngayon nandito na siya. So anyway, yun na lang. Hanggang next time na lang. Sama kayo next time. Sasama kayo next time. Para yan. dumami kami dito. Yan. Baka next time, magano tayo? Sambales. Hindi, yung kumuha talaga tayo ng marami yan.